Lahat ng opinyon, pagtingin, pananaw o kuro-kuro ng mga bisita at panauhin o mga anchors o host sa programang ito ay sarili at tanging opinyon at pananaw ng mga nabanggit at hindi opinyon o pananaw ng Aliw Broadcasting Corporation, mga producers o mga namamahala ng Aliw Broadcasting o anumang organisasyon na affiliated sa network. At kailanman ay hindi iniendorso ng Aliw Broadcasting Corporation ang mga nabanggit na opinyon at pananaw sa programa. Pinoy! Gising na! Good morning! Hindi niya ako malabas sa camera. Gumagawa pa siya ng paraan para ilabas ako. Kaya mo yan. O ano, pwede na ba? Magta-time check na ako, ha? O sige, meron na tayong... Putol pala. 5 minuto na, makalipas ang 4. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy! Gising! Headlines. Hindi kaya ni... Gusto ko pa naman mag-broadcast na nakatayo ngayon. Kasi, ano natin eh. Ang tangkad ko kasi, ang healthy natin. Sige, mag-broadcast na nga tayo. Tuesday po ngayon, unang Martes sa buwan ng Hunyo 2025, June 3. Narito na mga headlines. Pinoy! Gising! Para nung stand ko, pagsisimula ng tag-ulan, opisyal nang idineklara ng pag-asa. Pinoy! Gising! Oo, napakalamig talaga ngayon dito sa sa lugar ko, no? At amoy kape. Dito sa ano, no? Dito sa Alaska, no? Para tayo nasa coffee shop ngayon. Aray ko. Ayan, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naniniwalang magkakaroon ng reforma ang PNP sa ilalim ng liderato ni General Torre. Pinoy! Gising! Aaray na naman ng taong bayan dito. Dagdag singil sa kuryente. Nagbabadya ngayong buwan ayon sa Meralco. Pinoy! Gising! Balita sa ibayong dagat, nasa 700 katao pinaniniwala ang patay. Bunsod ng mga pagbaha sa Nigeria. Pinoy! Gising! Balitang pampalakasan, PBA aprobado ang gagawing trade ng TNT at Converge. Pinoy! Gising! Pagdadala ng pocket knife o lanseta. Lanseta, lalim ha? Lalim. Sa mga pampublikong lugar ay bawal ho yan. Alamin ang inyong kaparusahan kapag nahuli. Sa NBI, nako, bawal ito. Pinoy! Gising! Totoo nga bang ang pagkain ng probiotic foods ay nakakatulong sa anxiety? Kain tayo? Ay hindi, mamaya pala. Let's prove it! Pinoy! Gising! Kaso naman ng food insecurity at malnutrition sa buong mundo. Lumala daw noong 2024. Yan ba'y fact or fake? Alamin natin mamaya. Pinoy! Gising! At sa mga naglalaki ang ulo Nino! ng mga balitang showbiz! Na walang pangalan? Bakit? Wala. Wala. Mamaya pa. Wala. Okay. Nako, si Ay de las Alas, inaming hindi nakakain ng 2 weeks sa kasagsagan ng hiwalayan nila ng mister na si Gerald Sibayan. Pinoy! Gising! At sa mas pinakamalaking ulo! Sino? Bigay na bigay ako doon na. Sa pinakamalaking ulo! Sino? Ano? Ng balitang showbiz! Showbiz pala. Lindsay Custodio muling nagsampa ng kasong vowsy laban sa dating mister na si Frederick Cali. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy! Gising! Bango na! Tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita. Alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV. At Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Hisingin ang mga uga, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Bagay ng mga ganyan. Bagay na. Ang taas ng headroom ko. Ayun, ang taas ng headroom. Good luck naman sa'yo kung mapuputol ka talaga. Sige, out mo muna ako. Hindi pa na bagay. Ang tangkad-tangkad kasi nitong mamang to. Ayan.
Nako. Ano? Sakto lang. Sakto lang. Hindi, sobra-sobra pa. Ay, nako. Speak of pumapatak na naman ang ulan. Yo Ako, nga. hindi pumasok na nga ang panahon ng tag-ulan at kagabi ako'y nabasa. Ay, kaya nakala. Dire-diretso. Nabasa ako. Hindi Bakit dumami yan ka. basa? Hindi ako dumami. Ano? Sandali, ang aga mo Pero umuwi ah. basa ako. Ay, het. Ang kanta mo Dapat pala ang kanta mo na, basang-basa sa ulan. heto Ayan. ako. Yung pala ang Oo, ano kasi mo. kanino ng baklaran Magaling. kahapon. Ay! Malapit ako sa baklaran, di ba? Napaaga ka today. Ano ba? Hindi, bumili lang ako ng kapote. Ano O, granite? tapos, na lang nga. so papunta ka, bibili ng kapote. Hindi nakabili na ako kaso hindi ko Hindi mo buksan? Oo, hindi ko makuha sa loob ng bag. Kaya bumili ako ng kapote pero basa ako. Kaya sabihin ko, bumili ng Diba? kapote. Isa pong responsableng mamamayan si Anton. Oo. Hindi kasi ang dami kong bit-bit. Ang sarap kasi mamili sa baklaran, di ba? Uy, Hindi ko alam. Larms, marami raw bit-bit. Ang dami kong bit-bit. Oo, na mga bagets. Ano ba? Yan! Ano bawal? Wala bawal kapag may bayad. Ay! Oo. Babayaran mo yung kanilang pagbibitbit ng gamit sa loob ng bahay. Parang tip, Oo, gano'n. No? yes, Tama, tip tama, tama, yun. tip, Kayo oh. talaga. Kumita sa pagbitbit ng gamit ni Anton. Alamin ang diskarte Ubi sa... cheese? Yan. Oo, di ba? Ubi Sarap. cheese. Kung hindi nyo po alam pinag-uusapan nila, Isaymada pandesal. ba yan? Hindi. Isaymada. Ang pinag-uusapan nila ay tinapay. Oo. Na dapat bibilin mo kaso nakalimutan mo. Oo. Hindi nadaanan ko lang kanina yung binabanggit natin na ano. Panda Manila! Yan! Alam nyo na-realize kung maganda magbanggit para may sponsor na tayo. No? Hindi ba sa atin dyan yung cheese? Yung cheese stick ba yung Wala. ganun? Ay, Yung oo. mahaba? Di ba si Dali, may paborito ka pang cheese bread, di ba? Sa French baker? Yeah. Oo. Hindi nga, cheese makabili bread. mamaya. Almusal tinapay. Hindi dyan sa Pande Manila, masarap Ano talaga naman? yung mahaba na gano'n na tinapay, na garlic something, garlic bread yata yun. Akala ko Masarap. pande keso eh. Hindi. Di ba Wala naman eh. iba-iba? Parang Wala. ganun yata. Parang ganun. Hindi ko alam kung basta, yun ang lagi ko binibili. Basta mahaba yun eh. Tapos yung ensaymada. Basta mahaba, ikaw talaga. Kaya pala. Saka movie ensaymada, ang sarap dyan. Ang first criteria pala dapat mahaba. Mahilig ka bang kumain ng talong? Ay, ikaw ha, Oy, babi empax sandali. ka na dyan ha. May tanong si Daniel. Ano yung tanong mo, Daniel, kay Anton? Ano yung tanong mo? May tinatanong ka eh. Sige, ayan, hintay kita. Asan yung tanong mo? Nawala. Mahilig ka bang kumain ng talong? Ay, nako, sinabi mo pa. Ay, nako. Marunong Karoon sa magtanong to, talong. ha? Oo. Favorite mo. Ayan. Ano bang luto ng talong? Yung adobong talong. Nakatobo yun. Oo, kahit walang sahog yun, ang sarap-sarap nun. Basta meron lang siya, Worcestershire sauce. Sabay. The Worcestershire sauce. Basta meron Worcestershire sauce. The Worcestershire. Balita ko masarap daw yun. Oo, nagpapalinam-nam Oo. yun. Oo, Kahit masarap salsa. yun. May- Worcestershire sauce. Ayan. Yan yung Worcestershire. gagamitin ni Mama Beth doon sa pancit na hanggang ngayon wala pa rin. Naku, huwag mo na asahan si Ay, Mama okay. Beth. Sige, di na. Oo. Bakit? Huwag natin siyang i-pressure. Okay. Kasi pag na-pressure yan, nagpapadala talaga yan. Masarap may kalamansi yung pancit. Bigong ganun. Tama. In fairness, no? Ang kalamansi, dadagdag siya ng sarap, no? Yes, oo. Oo. Kaya ganun kayo pag nawawalan na kayo ng amor sa inyong mga asawa, budburan nyo ng kalamansi. Uy, si Jen hindi makarelate, tinatawanan ka lang, oh. Tigilan mo ako, Jen. Oo. Di ba kanina nakita mo siya, sabi mo bakit ang Oo, dilim? bakit ang dilim? Nakita, Oo. sabi ni Jen, oo nga, sabi niya, ang dilim Oo. nga. So, binuksan ko, nakita ko, ay, patay na lang natin. Ganyan talaga. Aga-aga eh. Pagpasok na magpasok pa lang eh. Ang Yun taas pa ng agad. tono niya, Good morning, Sir Ton! Ganun na Oo ganun, nga. todo bigay. Good morning, sir. Sabi ko, bakit ang dilim-dilim dito? Oo. Sabi niya, oo nga, sir, Ton. Buksan na. O sige, buksan ko ang ilaw. Pabukas ko. Ay, nakita ko si Jen. Ay, patay na lang ulit natin. Kawawa ka naman, no? In all pink ka pa nonetheless. Oo, ayan. Kaya nakita ko. Kasama dyan, Jay. Wala, ayun naman nga. si Harry Potter. Ilang araw na nakalib si Harry Potter? Oo, hindi nakakalipat. Panghapon na raw. Panghapon na. Bakit mo pinalitan yung schedule? Bibilisan lang ang pandesal. May kukuha ba nito sa baba? Si Bebe Pero- Girl.
Si Meron. Bebe Girl, kukunin niya yan. Oo. Bebe Meron. Girl, ikaw na para sa ating fund show. Bili Yes. ako ng 30 lang Oo. Gawin mo ng 40, O, magdadagdag ako. ensaymada ube. 1:1 lang O, ensaymada ube. Walang ensaymada ube ang May- nandito. may- Ensaymada special. Yung maraming cheese yun. Plain. Tapos ano na lang, ube cheese half loaf. Yung espesyal, maraming cheese yun. Oo, mukha. Ayun, ako, sa akin isa yun. O, yun na lang sa akin. Parang may patabi kayo sa akin ah. Hindi, mag-abot ako. Gusto mo, on air ko yabot. Ano On air ko sa'yo? yabot. Special. Because we're all special here. Diba? Hindi, okay na ako sa Ano sa'yo? pandesal. Pandesal. Oo, kasi meron ako diyang century tuna. Ay, oo. Ipalaman. Ang pinaka-special sa lahat, si Ate Juday. Yes. Andiyan naman si Papa Juday. Andiyan na. Alam ko na dyan na si Andiyan Ma'am na. Juday, Ay, di ba? merong ube cheese pandesal. Ayan. Ayun, masarap. tinuturo Ay, ni Jacqueline nandyan. cheese pandesal. Ma'am Juday, may panawagan si Anton sa'yo. Nandyan na. Kasi nakita kasi puro magaganda pa lang nakikita ko eh. Gagawin ka na. Ay na, sasakit ka na. Alam mo sinasabi niya? Makibaka! Ay, Ganun pala siya. Kasi pagpasok kanina, tagal ko sa loob niya yung center, puro magaganda nakikita ko. Ay, wala pa si Papa Juday. Ang ganda yan. Hindi ko naman sinasabi na pangit siya, ha? Oo. Pero nakakita ko kanina, puro magaganda. So, alam ko sa sarili ko na wala pa siya. Hindi ko sinasabi na pangit siya. May disclaimer ka pa. Bago pa kami magkasala, mapagpalang Tuesday morning! Siguro, di ba narinig tayo sa dagupan? Siguro sinasabi mo, ano mong ginagagawa nito mga tatlong to? Nagwawala araw-araw. Sino yung mga mga sumusunod sa atin? Si Mama Susan niya daw, tsaka si Ating Liway. Makakita, na-meet mo ba sila doon? Liway, no? Oo, Liway ang pangalan Oo, niya. ganda. Oo. Liwayway ata ang full name. Liway ang full name niya. Liwayway, gaw-gaw ang bilhin. Hindi ko alam yan. Hindi ko alam Dun kung sa- meron pa ngayon liwayway, Sandali. gaw-gaw. Yung text sa dagupan, kung naririnig nyo kami, dapat ni-record nyo yung kanta ni Anton. Oo, hindi ko alam kung meron pa ngayon liwayway, gaw-gaw. Tingnan natin kung Yan. nasasabihin nila sa live nila mamaya alas 5. Sumasa inyo na po! Sumasay niyo pala. Sumaatin lahat! Ay, sumaatin na si Bambam, dumating na. Wow, si Bamba. Basa ang buhok. Oo, galing Sogo. Ito na po ang Pinoy Gising sa DWIZ at Ariel Channel 23. 2 oras na balitaan at syempre wala na kayong choice. Maingay talaga kami whether you like it or not. Dire-diretso na po tayo hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Main Barato. Flying A, sabi ko, hindi ko alam kung ano sa pangalan ko. Ako po si Liway. Gising! Sabi to ni Daniel, bahala ka, liway ka raw. Tinanggap na lang eh. Tinanggap ni Daniel, ang bagal nyo. 17 minuto na naman tayo. 17 Huwag minutes. ka na umalis dyan. Oo, dyan ka na. Mga dalawa. Wala pa kung ano sa balita ko. Kaya mo na yan. Magaling ka mag-adlib eh. 17 minuto na po, makalipas ang alas 4 na morning. Ito na ang detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Sasabihin mo, dako na tayo sa ating showbiz. Dako na tayo sa ang unang item natin ay showbiz. Bigyan ka na neno. Oy, this is the first time, ha? Ano? Mula na mag-imbisa tayo nung nag-stay ako dito, ha? Gusto mo nga talaga mag-showbiz na tayo. Tapos break ka agad. Kasi si Chen, yung kape ko na naman, tinanggal naman doon sa upuan ko. Na, alam mo bakit? Nandun na, hawak-hawak niya na. Kaya nga eh. Kasi wala na siya, naubos siya ng pambili. Kasi sinustento na naman niya doon sa magbubuko. Ano talaga ng babae ito eh. May tanong ako, ikaw ba yung nakapangutang na kay Jen? Oo Ako nga. mangungutang kay Jen? Hello? Napili mo na ba siya? Napili mo na ba siya doon sa mga lista? Kasi si James, nakapangutang ka kay James na 85. Hindi mo pwedeng utangin yung si Jen. Bakit? Kasi iniintriga ng ang sweldo niya. Iniintriga niya doon sa magbubuko na lalaki niya. Sarap naman doon. Budgeted, masyadong budgeted yan eh. Andy Buko. Oo, Andy Buko. Monday to Buko Sunday, mula umaga hanggang gabi.
Hoy, mabalita na kayo! Ano ba, balita pa na tayo? Kala ko magbibiruan lang tayo. Ito na nga, speaking of panahon opisyal nang idineklara na pag-asa ang pagsisimula ng rainy season o panahon ng tag-ulan sa ilang bahagi po ng Luzon at Visayas. Ayon po sa State Weather Bureau Agency, ang naobserbahang kalat-kalat hanggang sa malawakang pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa sa loob ng nakaraang 5 araw ay bunsod ng southwest monsoon o mas kilala bilang hanging habagat na hudyat po na papasok na po ang panahon ng tag-ulan. Gayunman, nilinaw ng pag-asa na maaari pa rin makaranas ang bansa ng panandaliang paghinto ng ulan o yung tinatawag po na monsoon breaks na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo. Tiniyak naman ng pag-asa na patuloy nilang binabantayan ang lagay ng panahon at klima sa bansa. Pinayuhan naman nito ang publiko, lalo na raw pinayuhan nila si Anton magdala ng kapote na pwede niyong buksan kagad. Pinayuhan po ang lahat na magdala ng inyong mga panangga sa ulan tulad ng payong at kapote at pinalalahanan po pinayuhan ng mga kinaukulang ahensya na maghanda sa masamang epekto ng tag-ulan, habagat at iba pang mga kaganapan sa klima at panahon. Pinoy Gising! Kumpiyansa naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na malaki ang magagawa ng bagong liderato ng PNP sa katauhan yan ni General Nicolas Torre III upang maabot ang nais na uri ng PNP. Ito'y ayon sa Pangulo ay kung ang pulisyang kumikilos ng may pag-iingat, tumutugon ng may malasakit at may pananagutan. Aminado si Pangulong Marcos na hindi ganoon kadaling maabot ang oportunidad na makamit ang tiwala ng publiko at mapabuti pa ang pagseserbisyo ng mga ito. Mensahe naman ng Presidente kay General Torre, ang pagkakatalaga nito sa kanyang bagong tungkulin ay nataon sa panahon kung saan kailangang magpakita ng katapangan at paninindigan sa harap ng mga hamong dapat kaharapin. Pinoy Gising! Sakto, 4:20 na. Pwede na ba? Tigisa pa. Kala ko pwede ni-ready ko na kagad eh. Ay, ito yung susunod ko tungkol kay Torre to, pare. Alam mo na, tungkol kay Torre ha. Okay. Sige. Dito muna tayo sa ibang item. Okay. Sige. Ito. Ipinag-utos ng bagong hepe ng Philippine National Police o PNP na si General Nicolas Torre III na dagdagan ng bilang ng mga naaaresto dahil sa paggamit ng illegal na droga. Ito ata yung parang sinabi niya sa speech niya na, hindi ko alam sa speech o sa interview, na ang sabi niya ay magre-reward daw siya dun sa palakasan system. Pero bago yan, formal lang ang naupo itong si General Nicolas Torre III bilang bagong hepe ng pambansang pulisya matapos ang isagawang change of command ceremony sa Camp Crame sa lungsod ng Quezon. Pinalitan ni Torre si dating General Romel Marbil na matatapos ang termino sa Sabado, Hunyo 7. Bilang dating hepe ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG, pinangunahan ni PNP Chief General Torre ang kontrobersyal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang paghahatid nito sa International Criminal Court sa The Hague, Netherlands noong March 11, kaugnay ng kasong crimes against humanity na may kinalaman sa gyera kontra droga ng nakaraang o ng kanyang administrasyon. Nagsilbi ang PNP official bilang CIDG chief mula September 25, 2024 hanggang sa kanyang pagkakatalaga bilang PNP chief. Pakinggan natin ito. As your Chief of the Philippine National Police, in addition and in continuation of the legacy of General Marbil, I will lead with 3 core pillars. Pillar number 1 is in compliance to the directive of the President for swift and responsive public service. We will institutionalize a 3-minute emergency response time in major urban centers, and this had been done already during my term in Quezon City in the 3-minute response time project. This is not just a benchmark. It is a lifeline. Every call for help deserves immediate attention and action. We will be present. Makikita nyo kami sa kalsada, sa komunidad, sa palengke at sa bawat lugar na kinakailangan ng ating presensya para magbigay ng kapanatagan at ng kalooban. Kung nasaan man ang bawat Pilipino, sila ay ligtas. Napakinggan po ninyo ang tinig ng bagong PNP Chief General Nicolas Torre III. Pinoy Gising!
Samantala, kasunod nga ng pagkakatalaga bilang bagong hepe ng Philippine National Police, tinukoy ni General Nicolas Torre III ang kanyang mga plano sa kanyang termino. Isa na anya rito ang 3-minute response time na kanya nang ipinatupad noong siya pa ang District Director ng QC o Quezon City. Sinabi rin ni General Torre na hindi dapat pinagpapasapasahan ng mga pulis ang mga nagrereklamo upang agarang maibigay ang kinakailangan serbisyo. Tama. Tiniyak din ng bagong hepe ng PNP na makikita sa mga lansangan at palengke ang mga pulis upang mapanatiling panatag ang publiko at mga komunidad. Plano rin anyang palakasin ng disiplina, training, accountability at modernisasyon ng pambansang pulisya. Binigyang diin ni General Torre na pararangalan ang mga pulis base sa performance at merits nito at hindi batay sa endorsement ng iba at pogi points. Magiging patas din anya ang batas at gagawing mabilis ang serbisyo sa lahat ng unit ng pulisya. Pinoy Gising! Ayan, kung itong oras, pwede na. Sa oras Dallas 4:24 ng morning ay Idolas Alas inaming hindi nakakain ng 2 weeks sa kasagsagan ng hiwalayan nila ng mister na si Gerald Sibayan. Bakit kaya? Alamin natin. Sa nagstay ngayong first 15-25 minutes namin dito na si Fly Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ay, na. Alam mo bakit buhay na buhay ako ngayon? Yes, why? Alas 7:30 yata tulog na ako kagabi. Congratulations! Oo. Congratulations. Kasi super pagod na pagod ako sa kakalakad ko sa Baclara. Lalo na't nabasa ka. Oo. Hindi kasi ang sarap-sarap talaga maglakad sa Baclaran kasi ang dami mong bibili, ang dami mong makikita na pwede mong bilhin. Sa napakamurang halaga. Na pagkagamit mo kinabukasan sira. Yun pala yun, no? Hindi, in fairness ha, nakabili ako ng t-shirt kasi gusto ko kasi sa bahay, naka-t-shirt na ako ng kulay puti. Gusto ko laging ganun eh, yung cotton na t-shirt, no? Nabili ko doon 130 lang isa. Ay, wow. Oo. Shal. That's Diba? good. Mura-mura. Ito ay super nipis to ha, na t-shirt na to, na pambahay lang talaga. Oo. Kasi bumili ako sa bench kasi, ng t-shirt. Ang mahal-mahal eh. 350 isa eh. 315 na ba ang isa? Oo, 350. Wow, mahal na pala. Super nipis. Ay, Oo, mahal na ngayon, no? Tapos yung kulay niya, nagkukulay ano eh. Parang kumukupas? Hindi naman. Iba yung kulay niya, hindi puti eh. Okay. Parang nagdidilaw. Yun eh. Oo. Okay, gets. But anyway, going back dito sa ating balitang showbiz na ko, kinumpirma nga o inamin nitong si Ai de las Alas na kasalukuyan siya nagpapataba ngayon. Ito ay dahil sa sobrang bumagsak daw po ang kanyang katawan doon sa hiwalayan nila o nangyaring hiwalayan nila ng kanyang mister na si Gerald Sibayan. Ayon dito kaya ay mga kaibigan, doon sa kasagsagan ng kanilang hiwalayan, mga kaibigan, umabot daw sa 2 linggo na hindi siya kumain. Puro pineapple juice lamang at tubig. Madam, ang kanyang iniinom. Pakinggan mo raw. Ang inilalagay niyang laman sa kanyang tiyan. Darren Justin. Oo nga. Hindi ako broken. May isa pa. Ayoko na sabihin. Judith Estrada. Ay, wala akong sinabi. Tandaan yung 4 ito, ha? Ikaw, Anton, Darren Justin, Larmaine Barreto, saka? Judith Estrada Larino. Si Ai de las Alas sa loob lamang ng 4 na araw ay nag-lose agad siya ng napakalaking kilo. Sa loob ng 2 linggo lamang ay bumaba siya mula sa 118 kilos ay naging 111 na lamang siya. So 7 kilos ang 7 nabawas. kilos, Ang laki. Wow. Diba? Ang laki. Tandaan nyo yan, ha? Ngayon, kayong 4, ha? Busy So ako. bang gawin 5? Busy na. Sabi ni Madam, busy ako. Busy ako. Nagbabasa ang comment eh. Sige, tuloy mo. Ayan. Ay,
kasama na natin si Baby Girl. Ayan. Cute-cute si baby girl eh. Oo. Ay, diba? talo tayo ni Bambam kasi si Bambam nagda-diet na pala. Ay, yan si Oh, Bambam. yeah. Alam mo si Bambam, ano yan eh, parang construction worker yan eh. Bakit? Kahit ilang kanin ang kainin yan, hindi yan tumataba. Ah, Oo. okay. Ang Sana sexy na all. niya ngayon. Oh, naman. Oo, ang sexy niya ngayon sa kanyang pangarap. Pero pag umarap sa salamin, ay yun na naman, naging mister na naman niya si Mang Inasal. Ang pangalan nga. Oo. So ayun pa dito kay Aidilas Alas, grabe daw talaga ang kanyang inabot na depression noon, at bagamat ang laki daw talaga na ipiniyat niya ay hindi naman healthy dahil muting na siyang ma-hospital. Hindi talaga healthy yung gano'n, no? Oo Crash, naman. crash Oo. diet. Oo, yes, oo, crash diet ang tawag Parang sa minsan, gano'n. di ba yung mga gano'n, nauwi pa minsan dahil sobrang silang hindi na kumakain, minsan nauwi pa sa anorexia. Yes, Eating oo. disorder, di ba? Oo. Si di ba, si Snooki Serna, inamin niya yan nung nakausap ko yan si Snooki, inamin niya sa akin na nag-diet talaga siya, at pag kumakain siya, inaano niya yung kanyang lalamunan. Yung kinukuha niya sa loob. Oo. Dinodokot niya sa lalamunan niya para mailabas niya yung kanyang kinain. Kasi gusto niya lang mabusog, ma-feel lang mabusog. Hindi ilalabas niya rin. Para siya ahas. Oo, di ba, ganon? And then, napunta na siya sa anorexia talaga. Naging anorexic na talaga siya. Mabuti nakabawi siya ngayon. Exactly. Ayan. Kaya ang iba naman ang ibang mga artista naman, dahil ayaw nilang tumaba, yung kinakain nila pero hindi nila nilolunok. Yung lasa lang kinukuha nila. Ganon ang usual ang Tapos they ginagawa spit it nila. out na. Oo, ayan. So ito ayon dito kay Ai, yung advice ni Ai, payo ni Ai doon sa mga babae po naman na wag gayahin yung ginawa niya, lalo na doon sa mga nabibigo sa pag-ibig, na wag gayahin ang ginawa niya dahil muntik na siya ma-ospital matapos nga na biglang bumaba ang kanyang timbang, at sa kasalukuyan siya po ay talagang nagwo-workout siya at kain siya ng kain. Although dati naman talaga daw, talagang matakot siyang kumain. Pero ngayon lamang talaga, nung kasagsagan ng hiwalay nila, talagang nawalan siya ng ganang kumain. Lahat naman halos ganun, ano? Ay di, meron iba na pag-depress, Kahit di ba? naman. Si Francina Prieto. Ah. Oo, kapag ka-depress siya, tumataba siya kasi kain siya ng kain. Meron ganun eh. Ito sa kanya, baliktad. So, sabi niya, wag siyang gayahin dahil delikado. Okay. Ayan. Okay. So, yun ang aking balitang showbiz, at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Tom! Salamat, Tom. Ayun, with medley. Yan, okay. O siya, impunto 4:30 na po ng morning, oras na para kumuha ng kape at inumin. Iniinom ang kape, ha? Pwedeng isawsaw sa pandesal. At inintay ko na yung ensaymada. Wow, excited sa ensaymada. Relax lang, dyan na po kayo. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Pinoy Gising! Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY Do It Yourself. Pagdating sa paggawa ng visual materials, kung minsan ang pagpili sa tamang kulay ang kumakain ng oras. Kaya para mas mapadali ang iyong trabaho, sundan mo lamang ito. Step 1. Ilagin ang iyong Canva account at pumili ka ng template. Step 2. Tumungo ka sa Pinterest at mag-search ka ng color palette. Step 3. Pumili ka ng color combination na swak sa tema ng iyong design. Step 4. I-copy mo ang picture at i-paste mo ito sa template na napili mo sa Canva. At Step 5. I-select mo ang image at pindutin mo ang Apply Colors to Page. Ulit-ulitin mo lamang ito hanggang sa makuha ang color combination na gusto mo. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself! Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch o kaya nagla-lunch ka. Dagdagan pa ang mga alam mo para hindi ka naman huli sa balita. Live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang
Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon. Pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development DSWD ang Tarabasa Tutoring Program ngayong 2025 na naglalayong maabot ang 138,407 beneficiaries sa 5 karagdagang rehiyon. Sa programang ito, sinasanay ang mga mag-aaral sa kolehiyo bilang mga tutor upang tulungan ang mga batang mag-aaral na nahihirapang bumasa. Kasama rin ang nanay-tatay teacher sessions na nagbibigay kakayahan sa mga magulang na suporta ng literacy development ng kanilang mga anak. Mula ng ilunsad noong 2023, nakatulong na ang programa sa 216,116 individuals, kabilang ang mga mag-aaral, magulang at tutors. Sa patuloy na pagsusumikap ng DSWD, inaasahang mas maraming kabataan ang magkakaroon ng mas maliwanag na kinabukasan sa pamamagitan ng edukasyon. At yan ang balitang mas maganda pa sa good news, the better news. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pino Gising! Pino Gising! Gising na kaya sila? Pa siguro. Hindi pa. Hindi gisingin na natin. Gising! Mga 5 siguro. Mga no? 5. Ngayon siguro nakatulala. Alam mo, may bagong gustong gawin sa programa nito. Dapat meron tayong shout out of the day. May person lang. Kapon Na buong sinimulan natin kay programa. Kapon sinimulan natin kay James Eden, 'di ba? Kasi nakikinig naman talaga sila ng wife niya. Yung wife niya nga daw, 'di ba, tawa ng tawa. Buti napasaya namin yung wife mo. Oo. Sana maging kamukha niya ang anak mo at hindi sa'yo. Sa kanya napunta, no? Awa ka naman, pare. Okay lang yan. Simulan mo na mag-edit. Ganun Pwede mo talaga. naman i-edit, di ba? I-generate mo na sa AI. Ay, joke lang, pare. Good morning. 35 minutos na po makalipas ang alas 4 na morning. Parang Daniel, tanggap na tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report. Clearing operation sa mga kalsada, hindi ititigil kahit pasuspendido na ang EDSA rebuild. Ayon po yan sa pamahalaan. Report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Magtutuloy-tuloy lamang ang clearing operations ng MMDA sa mga alternatibong ruta sa Metro Manila kahit pa nasuspende ang pagbabatupad ng EDSA rebuild. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni MMDA Traffic Enforcement Special Group Strike Force Gabriel Go na pangunahing layunin ng clearing operations lalo na sa mabuhay lanes na mabigyan ng alternatibong madaraanan ng mga motorista. Utusan niya ng Pangulong Marcos ay puspusan ang ginagawa nilang paglilinis sa lahat ng obstruction o mga bagay na nakakabala sa daloy ng trapiko sa mga kalsada. Kabilangan na rito ang mga illegal structures, illegal parking at ang paglilinis sa mga bangketa para madaanan ng mga pedestrian. Ayon kay Go, kasama rin sa kanilang operasyon ang mga footbridge na nilalagyan ng mga illegal na struktura at mga illegal vendors. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Samantala, isa pang patrol report. AirAsia Move na mobile app handang makipag-ugnayan sa pamahalaan. Ito yung tinag ni Secretary Dizon na ipasara na dahil masyadong mahal ang kanilang post price. Ayan, alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Handang makipag-ugnayan ang AirAsia Move, ang online app ng AirAsia Philippines matapos itong ireklamo ng mga bumabiyahe sa Tacloban ng
umabot sa 40,000 piso ang ticket patungo sa Tacloban. Sangayon kay Mylene Talagon, ang Assistant Manager ng Air Asia Move, susunod sila sa kautusan ng Department of Transportation kung saan sila ay pinagpapaliwanag. Nilinaw naman ng Air Asia Philippines na hindi konektado ang Air Asia Move na nag-ooperate sa ating bansa. Gayunpaman, ang Air Asia Philippines ay nakapag-ugnay na sa kanilang online app provider upang maiparating ang direktiba ng ating pamahalaan. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Imperial Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Salamat sa ating mga IZ Patrol reporters. Habang hinihintay natin yan, dako muna tayo sa iba pang paksa ng balita sa umagang ito. Ipinag-utos ng bagong hepe ng Philippine National Police na si General Nicolas Torre III na dagdagan ang bilang ng mga naaresto dahil sa paggamit ng iligal na droga. Ayon kay General Torre, plano niyang makipag-ugnayan sa mga opisyal ng mga barangay upang matukoy ang mga sinasabing drug offenders. Gayunman, siniguro ng hepe ng pambansang pulisya na gagalangin ito ang karapatang pantao at huhulihin ng mga suspect ng buhay at hindi binaril. Kasamaan niya sa metrics ng PNP ang dami ng mga naarestong drug suspects, kaya hinimok niya ang mga pulis na magparamihan sa pagdakip ng mga gumagamit ng iligal na droga. Tiniyak naman ni General Marbil General Marbil na sakaling makasuhan ng mga pulis dahil sa ginawang ito ay feeling ko si General Torre ang nag-assure nito. Tiniyak naman ni General Torre na sakaling makasuhan ng mga pulis dahil sa ginawang pag-aresto ay pagkakalooban ng mga ito ng legal assistance ng PNP. Samantala, pinag-aaralan na ni PNP Chief General Nicolas Torre III na bawasan ang oras ng duty ng mga pulis. Ayon kay General Torre, plano niyang gawing 8 oras o 3 shift ang duty ng mga pulis na nakadeploy sa mga kalsada at komunidad. Aniya, paiikliin ang duty ng mga pulis upang masigurong gising ang mga ito, lalo na ang mga naka-duty sa mga urban center tulad ng Metro Manila. Sisiguruhin din ni General Torre na maririnig siya mismo ng mga tauhan ng PNP sa radyo upang matiyak na hindi tutulog-tulog ang mga ito sa mga mobile o police community precinct. Kasalukuyang tumatagal ng 12 oras ang standard duty ng mga police. Pinoy Gising! Gawin kaya natin yan na mag-email report na tayo iikot. Parang i-check yung namin dati yan sa kabilang himpilan. Alas 4 na umaga magtatawag ng mga Ayan, yung maganda gawin. Presinto, Para tingnan natin. Marinig mo sila pungas-pungas. Tulungan natin si General Torre para maganda gawin yun. Tulungan natin si General Torre, malaman kung gising sila o hindi. Ang tanong kung sasagot niya o hindi. Pag hindi sumagot, log 2. I-assume na natin. Pag sumagot, at least nakikinig sa Pinoy Gising. Yun yung mahalaga dyan. Tama. 20 minuto, ay 17 kalahating minuto na lamang po bago alas 5 ng morning. Metro Patrol naman tayo. Metro Patrol reports. Ito na yung nag-message sa akin habang nagre-report si Anton. Price monitoring po sa Malabon Central Market at Karuhatan Public Market sa Valenzuela City. Naalala ko tuloy, yung Worcestershire sauce. Ayun, yung idadagdag ni Worcestershire sauce na pwede bang ilagay yan na Mama Beth Samson sa pansit na ipapadala mo sa amin? Good morning. Good morning. Hindi nila lagyan ng ganung sauce. Hindi pala. Iba yung pang-sarap nila doon. Diba? Anyway, darating tayo dyan. Ipon tayo konti. Anyway, dyan sa dalawang palengke binanggit mo, Daryl Learning, ang bigas dyan ay 34 pesos per kilo pataas. Samantalang ang baboy, kumambyo na naman. Ang laman, kasing pigi at pork chop ay 410 na hanggang 420 pesos per kilo. Ang liempo, 450 pesos. Baka, 480. Manok, tumaas ng konti, 210 hanggang 220 pesos per kilo. Sa gulay, ang ampalaya at carrots 80, ang bawang 150 at ang talop na bawang 180. Baguio beans 90, bell pepper 150, kalabasa 35, isang tani ng sito 35 pesos, kamatis 45,
Siling Labuyo 150, ang patata 75, patola 60, pechay Baguio 70, pechay Tagalog 85, ang repolyo 120, sayote 60, sibuyas na pula 130, samantalang ang puti 100 pesos, itong siling green 85 pesos at talong 70. Mula sa 220, 240 hanggang 260 pesos kada kilo. Ang tilapia 150, 240 pesos naman ang kilo ng galunggong. Sapsap 180, tulingan, tanige 240 maging ang espada. Ang dalagang bukid 280, ulo ng maya-maya 170, pampano 260. Ang tahong 100 per kilo, ang pusit 220, 240 hanggang 280, ang hipon 260 hanggang 450 depende sa laki. May tumpok na isang pinggang maliit 70 pesos. Yan. Para sa price monitoring ng Pinoy Gising, Metro Patrol Beth Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama, at syempre, nagbabudget tayo ng tama. Pinoy Gising! Gcash mo na lang, Daryl. Gcash ka na lang? Oo. Pwede naman. Tayo na bahala. Samantala, ronda naman tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! LGU Naga may karagdagang heavy equipment para sa mabilis na paghakot ng basura. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Melvin Machado. Upang mas mapabilis ang paghakot ng basura sa buong lungsod ng Naga sa pamamagitan ng Solid Waste Management Office ay binigyan sila ng dalawang bagong skid steer loader at isang 4x4 backhoe loader na merong multi-purpose loader bucket. Binili ito ng pamalang lungsod ng Naga na nagkakahalaga mahigit 10 milyong piso na magagamit bilang karagdagan sa mga heavy equipment ngayon ng naturang opisina. Ayon kay Naga City Mayor Nelson Legacion, ito umano ang kasagutan upang mapabilis ang paghakot ng basura sa Central Commercial District ng lungsod at sa mga barangay. Labis naman ang pasasalamat ng Solid Waste Management Office dahil mas mapabilis na umano ang kanilang paghakot ng basura sa lungsod. Maliban pa ito at magagamit nila sa panahon ng kalamidad. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, TWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Mula Camarines Sur, paniktayan ng Bataan, sako-sakong shabu na nagkakahalaga na mahigit 1.5 billion pesos na nakuha daw po sa West Philippine Sea, isinuko ng mga mangingisda sa Bataan authorities. May live report si Kuyang June Bringula. Kuyang June, magandang umaga. Kay gandang morning, sako-sakong na naglalaman ng hininalang shabu na nagkakahalaga nga ng mahigit na 1.5 bilyong piso ang isinuko ng mga mangingisda sa Bataan authorities. Ayon na ito mismo kay Colonel Martes Salvadora, Bataan PNP OIC Provincial Director. Ayon kay Colonel Salvadora, natagpuan at nakuha ng mga mangingisda ang hininalang shabu habang naglalayag sila malapit sa West Bajo de Masinloc sa Zambales. Ayon sa boat captain, namataan nila ang mga kontrabando na palutang-lutang sa naturang karagatan habang sila ay naglalayag. Agad nila itong pinuntahan at kinuha sa pag-akalang mga food packs ang laman ng 10 sako, ngunit nang kanilang buksan, ang mga ito ay droga pala. Dinala ng mga mangingisda ang mga kontrabando sa barangay Sisiman sa bayan ng Maribeles at ipinagbigay-alam sa substation ng Philippine Coast Guard ang pagkakakuha nila sa naturang shabu. Agad na kumilos ang PSG kasama ang Maribeles Police sa direktang supervision nito si Colonel Salvadora at ibang ahensya ng pamahalaan. Ang 10 sako ng shabu na tumitimbang na 222 kilograms at nagkakahalaga ng may 1.5 billion 509 million pesos. Nasa custody na o nasa pag-iingat na ng Bataan authorities ang mga kontrabando. Lubos naman ang pasasalamat ng Bataan PNP sa ginawang kabayhan ito ng mga mangingisda. June Bringula para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat sa ating mga reporter sa labas ng himpilan. 14 na minuto na lamang po. 14 minutes bago mag-5 in the morning. Magbabalik ang Pinoy Gising! Tingin ng mga dugo kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Pinoy Gising! Sakto pong 9 na minuto na lang bago mag-5 in the morning. Tanggap tayo ulit ng report mula sa Metro Patrol. Metro Patrol reports.
Top 10 most wanted na member ng isang criminal group team Bogue sa anti-drug operation sa Navotas Police. Nagbabalik si Mama Beth Samson. Talambat ng pulisya ang napaulot ni number 10 top most wanted person na naispatan agad ng pulisya makaraan ng impormasyon na natanggap sa kinaroroonan ng akusado. Sa ulat kay Northern Police District Director, Police Brigadier General Joseph Noligan, ni Navotas Police Chief Police Colonel Mario Cortez, na aresto ang wanted sa batas alas 10:30 ng umaga sa kahabaan ng El Santos Street, Barangay Tangos South ng lungsod. Kinilala ang akusado bilang si alias Bukdoy, 45 anyos, miyembro ng isang criminal gang sa ilalim ng Sacleo Operations na may kaso sa illegal drugs. Kasalukuyang nasa custodial facility unit ng Navotas Police Station ang akusado habang hinihintay ang commitment order mula sa korte. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang metodong lakas ni WIZ. Nagbabalita ng tama, naglilikod ng tama. Pinoy Gising! Oy, samantala, alam nyo ba ang pagdadala ng pocket knife Di o daw lahat. lanseta sa mga pampublikong lugar ay bawal ho. Kaya hindi alam naman ng iba. kapag kayo'y nahuli, Kunyari. alamin ang inyong kaparusahan sa NBI. Nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Pagdadala ng pocket knife sa pampublikong lugar? Nako! Bawal ito. Pang self-defense. Iyan ang karaniwang sinasabi ng mga taong mayroong bitbit o nagdadala ng pocket knife sa tuwing sila ay lalabas ng bahay o kung mayroon man silang pupuntahan. Pero alam nyo bang labag sa batas yan? Ayon sa Presidential Decree No. 9 na inamyendahan ng Batas Pambansa bilang 6, mahigpit na pinagbabawal ang pagdadala sa labas ng bahay ng anumang bagay na matigas, matalim at mayroong tusok na maaaring makasakit o makapatay ng isang tao. Sa madaling salita, isang deadly weapon. Ang sino mang lumabag ay maaaring makulong ng 1 buwan hanggang 1 taon at magmulta ng 200 piso hanggang 2,000 piso. Ayon sa batas, binibigyan ng exemption kung ang pocket knife ay ginagamit sa trabaho o kung ito ay ginagamit ng naaayon sa batas. Gets naman na delikado talaga ang panahon ngayon. Kaya dapat maging alerto sa lahat ng oras kapag nasa kalsada. Doble ingat, yan ang aming paalala sa NBI. Nako, bawal ito. Pinoy Gising! Oh, Angelo, bawal na. Akala ko. Siya pala yung nagre-report na NBI. Akala ko, may dala siya. Bawal po iyan na. Samantala, Lindsay Custodio muling magsasampa ng kasong vowsy laban na sa dating mister na si Frederick Cale. Tama ba ako, Frederick Cale? Ayun, hindi ko siyang Cale o Kale yung kanta tawag eh. Sige, alamin. Pinoy. Pinoy. Malamang Kale to kung Pinoy pala. Alamin na natin bakit magsasampa na ulit ng kaso. Mula kay Flying A, Anto. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ang ensaymada? Ay, wala pa. Wala pa. Grabe. Wala pa. Ayan. Circling na. Ito na, sa aking balitang showbiz, mga kaibigan, muling nagsampa ng kasong anti-violence against women and children o VAUSI, itong singer na si Lindsay Custodio, laban po naman sa kanyang mister na si Frederick Cale. Kilala niyo si Lindsay Custodio? Hindi nyo? Medyo. Nag-ano ba yan? Noon time show? Hindi. Parang oo, parang. Pero ano siya That's Entertainment member ni Kuya Germs. Oh, back in the 90s? Tama ba ako? Yes, Okay. oo, back in the 90s, correct. Kabatch ba ito nila Isko Moreno? Hindi. Parang ganon. Parang ganon, Parang ganon. Oo, nila Isko, nila Rufa Gutierrez, Moki Manoloto, mga ganon. Ay, may nag-miss ka po. Bye! Oo. At ayon dito kay isinampa niya ito dito sa Quezon City Department of Justice ang kasong VAUSI, mga kaibigan, kung saan doon ay sinamahan siya ng kanyang abogado na si Attorney Hayes. Ang ganda na pinili na Attorney Hayes. Hayes. Nakalimutan ko na apelyido, si Attorney Hayes. Kasi isinama din ni Lindsay ang kanyang mga witness. Doon sa pagsasampa niya ng kaso, kasama dito ang kanyang ina na si Teresita Custodio, ang kanyang anak sa kanyang unang asawa na si Marian Platon at ang kanyang best friend na si Bianca Lapus. Ayon dito una nagsampa ng kaso ng VAUSI itong si Lindsay sa Muntinlupa
City. Pero dinismiss ito ng korte. May kasamang perjury yung kaso isinampa niya doon Okay. Pero dinismiss ito ng korte kasi wala sa jurisdiction dahil nangyari daw ang insidente sa Quezon City kung saan sila nakatira at hindi sa Muntinlupa. That's Ngayon, right. correct. Ngayon, ito namang si itong si Lindsay ayon sa kanya nung March nitong nakaraang March lamang sa isang interview ay sinabi niya na muli siya magsasampa ng kaso dahil hindi lamang para sa kanyang sarili ang kanyang pinaglaban kundi para sa kanyang mga anak at sa kanyang magulang, sa kanyang ina na tiniis ang lahat na nakikita siyang sinasaktan nito dahil nga mahal niya ang lalaki. Uy, may nagko-correct sa atin. Ano? Itago natin sa pangalang Densyo. Ano daw? Hindi daw That's Entertainment ang TV. Ang TV ba? Oo, sabi niya, si Lindsay pare. Akala ko pare yung pinito Ayan, hindi siya sa That's, ang TV daw. Ang TV. Okay. Ayan, kasi mas may edad yung ang TV kaysa sa That's. Si Pujidencio Ayan. Booking! Oo naman dyan ang oo. Wala tayong kape. Gawin mo. Oo, kontrahin mo ako kasi Sandali. May nagko-comment. Sino na nagtatype? Ang pogi pala ni Anton sa TV. Ayan. Lagot ka talaga, Anton. Wala. Si Larmin pala nagtatype. Yung ensaymada, nasa na? Ay, alam mo, sabi ko, bago may tuloy yung showbiz mo, dapat pala meron tayong shout out of the day. Ay, yes. Oo. Kahapon si James Eden. Kaso may nagtatampo. Sino Si naman? Dennis Antenor Jr. Ba't di daw natin siya shout out? Dapat maintindihan nating nararamdaman ni Dennis, ng ating boss na si Dennis Antino Jr. yan. Bakit? Kasi ganun talaga, maramdamin ang mga nagkakaedad. Ayan na. Sabi niya, mali na naman. Mas may edad ang That's Entertainment. Pero ang mas may edad, si Dennis Antino Jr. Yari ka na naman pagpasok nito. Ayan, ang shoutout of the day natin ay si Dennis. Dennis Antenor Jr. Simulan natin yan. Araw-araw meron tayong shoutout of the day. Oo, naku, matakot na kayo pag shout-out kayo. Simulan daw. Maiging pulutan talaga kayo. Gaya ni Mama Beth Samson, sabi niya, pulutan na naman ako. Sabi ko, lahat walang ligtas sa amin, pulutan. Hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw. Oo, Hindi so lang ayun ikaw. na. So, ano nyo na yun na, kapag ka nagtatapos si Dennis Antino Jr., ano nyo na yun? Sige, tuloy mo. Tanggapin nyo na yun. At kayo nang bahalang umintindi. Kasi nga, maramdami na mga maedad, nagkakaedad. Tawa ka lang dyan, madam. Nakabukas lang yung thread sa akin. Takot ako kasi pagka nagkaedad ako, baka ganyan din ako. Hindi na. Kasi wala na ako noon. Kasi wala na ako noon. Unless nandito pa ako. Unless umirang yung pagiging immortal ko. Ayan, tarahin pa rin kita. Ano ka ba? May 9 lives ka rin ba? Oo, nako. Sa pusa eh. Siya din daw. Yari ka. Siya din daw may shoutout mamaya. Ganti yan. Siya. May dala pa naman tinapay sa atin yan. Lagi. Ito na nga. So, ito ito namang ang nakakita daw talaga ng pang sa kanya, yung tawag ito, yung pananakit sa kanya ay yung kanyang ina na si Teresita Custodio at ang kanyang anak sa kanyang unang asawa na si Marian Platon. Ito namang si Bianca Lapos na kanyang best friend, sumama ito bilang witness dahil ayon kay Bianca, ikinikwento daw sa kanya lahat ni Lindsay ang mga nangyayari sa kanyang buhay at lalo na yung pananakit nga sa kanya kung saan nagresulta daw ito sa depression nitong si Lindsay at hindi makatulog sa gabi halos. Ayan. Kaya andun din siya. Grabe anong pagiging niya, best friend, no? Bihirang best friend na gano'n, no? Of course. Oo, na ang best friend ngayon, nako, kapag may pera ka, may best friend ka. Kapag wala kang pera, di ba? Friendly user yan. Di mo si Madam, di ba? Best friend niya tayo eh. Di ba? Kapag may pera ka, maraming best friend. Pag wala kang pera, wala kang best friend. Friend lang. Ganun. Oo. Anyway, wala kang balitan showbiz at balik na sa inyo mga best friend. Salamat, best friend. Andiyan tinapay, friend. Andiyan naman ang mga best friend. Andiyan na daw yung tinapay kaso may isang oras pa tayo. Kayo, ako pwede. Ayaw nga. Babaunin ko dito. Dito may mga singit-singit dito. Pwede ilagay, Impunto, alas 5 na po ng morning sa Dagupan. Salamat po. Ayan na, ang mga kumare mo. Sila kumaring Susan. Susunod na sila. Si Maring Liway. Liway.
Gaway, gawang bilhin. Thank you po sa mga... Ha? Oo, totoo yun. Ah, totoong kanta Liwayway, pala yun. Alam ni Fujidencio yan. Oo. Uy, tama na. May shoutout. Shoutout ka rin niya mamaya. Totoo yun, liwayway, gaw-gaw. Yung inaalmirol sa mga ano noon, sa mga hindi sa mga lalo sa mga mga uniform ng mga babae na ano, Palda. Para tumigas. Oo, para tumigas kayo, wag kang didikit doon kasi masusugat ka. Magiging crispy ba bigla? Ay, salamat po sa mga nasa Dagupan. Dito naman po sa Manila at sa buong mundo. Ikalawang oras na Pinoy Gising. Susunod na. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising. This is the news and information station of Aliw Broadcasting Corporation. Reaching and engaging every Filipino on air, online, and on ground. Ito ang bagong DWIZ 882. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Proud member of ALC Group of Companies. Isang pagpupugay, pasasalamat at pagsisikap ang pangako na aming bibitiwan sa lahat ng aming natanggap na pagpapala. Pagpupugay sa lahat ng nagbigay ng pagkilala sa Aliw Broadcasting Corporation mula sa Philippine Outstanding Brand of the Year, Philippine Finest Business Awards, and Outstanding Achievement, Asia Pacific Luminaire Awards, Southeast Asian Premier Business and Achiever Award. Sa aming mga natanggap, 4-time Best AM Station Awardee, DWIZ 882, 4-time Best Radio Newscaster Awardee, Dennis Antenor Jr., 3-time Best FM Station Awardee, Home Radio 97.9, 2-time Most Promising TV Station Awardee, Aliw Channel 23, at Best Public Service Radio Host Awardee, Bragi Braganza. Pangakong itutuloy ang pagbibigay ng tamang balita at tamang paglilingkod at isang malaking pasasalamat sa tiwalang naibigay sa amin. Pakaasahan yung gagawin naming malaking inspirasyon ito para ipagpatuloy ang maglingkod sa lahat ng Pilipino. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Tuluyan na pong nagutom ang mga anchor ng programang ito. Ayan, iba yung isa inuubo pa. Nasamid pa. Nasamid ka pa sa kinain mo. Hindi pa ako makain. Hindi pa. Ayun, 4 minutos na makalipas ang 5 o'clock in the morning. Yahoy! Sumasa inyo na naman. Sumasa inyo paragi. At sumatin lahat! Ayun, ang taas. Ikalawang oras ng Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. Tuloy-tuloy ang balitaan natin hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Maine Barreto. Flying A. Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na muli ang ulo ng mga balita ngayon Tuesday morning. Panahon ng tag-ulan. Opisyal nang idineklara ng Pag-asa. Pinoy Gising! PBBM, kumpiyansang magkakaroon ng bagong reforma ang PNP sa pangunguna ni General Torre. Pinoy Gising! Aray ko po, taas singil ng Meralco. Namumuro na naman ngayong buwan. Pinoy Gising! What's new?
Balita sa ibayong dagat, nasa 700 katao pinaniniwalaang patay ang bunsod ng mga pagbaha sa Nigeria. Pinoy Gising! Sa sports, PBA aprobado ang gagawing trade ng TNT at Converge. Pinoy Gising! Sa LPI, totoo nga ba ang pagkain ng probiotic foods? Ito yung probiotic yung nasa... Yung mga nasa lalagyan. Yan, yung Yakult. Yung Yakult. The Light. Yakult, the Light. Yung mga ganun. Okay. Totoo nga ba na ang pagkain ng probiotic foods ay nakakatulong labanan ng anxiety? Alamin natin yan mamaya sa Let's Prove It. Pinoy Gising! Kaso ng food insecurity at malnutrition sa buong mundo lumala noong 2024. Ito ba'y fact or fake? Alamin! Pinoy Gising! At sa naglalakihang ulo Nino! ng mabalitang showbiz. Okay. Okay, go! Jenica Garcia nagsalita na tungkol sa art card na tila na maalam na siya sa mundo. Pinoy Gising! At sa mas malaking ulo Nino! ng balitang showbiz. Okay. Ivana Alawi, walang pakialam sa isyong kabit siya ng isang congressman. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Ito na yung tamang pagkakataon para literal namang shoutout kami sa mga nanonood po sa ating live stream. Ito na yung, bukas mo na muna daw yung mic mo para your shine to time daw. It yan. is your shine to time. Shine to time ang labo. Kuyang Nelson Malina, good morning. Uy, at saka si Ate Mary Kay sa Pagalan, good morning. Ito yung literal na shoutout, walang pinipiling tao. Yes, magandang araw po sa inyong lahat. Ayan, si ito ba to? Fred Fernando. Fred Papa Fernando. Ibang Fred yan. Kay Miriam Reroma. Ayun, morning. Mga Miriam. Oo. Ito yung ba taga Marikina? Wala. Hindi, Si mamaya pa si Elizabeth. Pero nandito yun. Si ating Elizabeth Kamaing. Good morning, taga Taga Marikina. Ayun. Hello po. Si ba to? Si Marian Fabianes. Heyo po. Heyo po. Eyo. Magigidjedje mo na mamaya ito. Meron pa, ayun o. Virgin. Si Nenita Cristal. Ayun. Heyo po. At saka si At saka si ito yung mahilig sa gulay. Si Tristan Wyatt Gulay. Ay, heyo po. Eyo po. Kamusta ka? At syempre, hindi, nag-shoutout tayo kanina. Kay Kuya Nelson Marina. Ayan na. Yes. Ayan, nanonood din daw, Larmaine Barreto. Hindi, nag-check pala ng comment. At saka yung isang nanonood sa YouTube na ayaw niya sa FB para di daw niya malaman na nakamonitor siya. Si Shoutout of the Day. Si si Busing. Sa YouTube daw siya nagmamonitor. Binuking ko talaga sa nagmamonitor. Ayan, binuking mo naman. Okay lang yan. Wala naman siyang choice. No choice ka, boss. Sa YouTube ka nagmamonitor. Thank you. Huli ka, Balbon. Bang! Sa lahat po na nakikinig, 882 Metro and Mega Manila, News FM, regional stations, maging sa DWIZ News TV at Aliw Channel 23, good morning po sa inyo. Saluhin niyo po kami. Ito na, meron na tayong 9 na minuto, makalipas ang alas 5 ng morning. Dako na tayo ulit sa detalye ng mga balita. Pinoy Gising! Ngayon naman, pinaalalahanan po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. mga pulis na huwag gamitin ng kapangyarihan para sa pansariling interes at maging tagapagtaguyod ng katarungan, kapayapaan at kaunlaran. Ginawa ng Presidente ang pahayag kasunod ng formal na pag-upo sa pwesto ng bagong hepe ng Philippine National Police sa PNP na si General Nicolas Torre III. Kasabay nito, hinamon ni Pangulong Marcos ang PNP na ipagpatuloy ang maigting na kampanya kontra ipinagbabawal na droga. Binigyang diin ni Pangulong Marcos na dapat habulin hindi lamang ang malalaking drug syndicates kundi pati ang maliliit na tulak sa mga komunidad. Sa tulong ng PIDEA, ipagpatuloy ninyo ang paglaban sa illegal na droga. Magsagawa pa rin tayo ng drug seizures at tiyakin na sasampahan ng kaso ang mga drug dealer at ang mga drug lord. Yan po ang tinig. Napakinggan ninyo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinoy Gising!
Samantala, gumagawa na ng contingencies o hakbang ang Philippine National Police sakali mang maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court o ICC laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Si Senador de la Rosa ang hepe ng pambansang pulisyan noong ipatupad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang sinasabing madugong war on drug campaign na dahilan kung bakit nahaharap ito sa kasong crimes against humanity sa ICC. Gayunman, tumanggi si General Torre na idetali pa ang ginagawang paghahanda kaugnay sa posibleng pag-aresto sa mambabatas at sinabing magdedesisyon ng pamahalaan kapag kinakailangan na. Una nang sinabi ni Senator De La Rosa na nangalap ng affidavit sa Pilipinas ang ICC upang mapatunayan na sangkot ito at si Duterte sa kasong crimes against humanity dahil sa pagpapatupad ng war on drug campaign. Gising! Ito naman po, latest mula sa Filipino Mirror. Oy, kumuha kayo ng dyaryo ng Filipino Mirror para makaano kayo ng mga latest na balita. At alam ko mas maraming mga business news ang meron dyan sa Filipino Mirror. Ito po ang latest mula sa kanila. Binabantayan ng Meralco ang nakaambang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan dahil sa pagtaas ng ilang bahagi ng transmission charge nito. Ipinaliwanag ni Meralco spokesman Joe Saldarriaga na inaasahan ng kumpanya na tataas ang transmission charge dahil sa pagtaas ng presyo ng kuryente sa reserve market. Gayunpaman, hindi pa nila natatanggap ang final figures para sa generation charge na may pinakamalaking bahagi sa kabuuang singil. Inaasahan anyang magkakaroon ng mas klarong impormasyon tungkol sa halaga ng pagtaas sa singil na kuryente sa katapusan ng linggo. Magugunitang noong Mayo, bumaba ang kabuuang rate ng halos piso kada kilowatt hour dahil sa pagbaba ng presyo sa spot market. Gising! Tiniyak naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na dumadaan sa masusing validation ng violation ng mga motorista sa No Contact Apprehension Policy o yung NCAP at nahuhuli ng mga traffic enforcers sa kalsada upang hindi madoble ang record ng traffic violation ng mga ito. Ayon kay MMDA Special Operations Group Head Gabriel Go, isinumitin ng traffic enforcers sa kanilang tanggapan ang ticket sa traffic violation ng mga nahuhuling motorista para makita kung na-record din ito ng mga CCTV sa ilalim ng NCAP. Paraan niya ito para hindi mag-overlap o magdoble ang record sa violation ng isang motorista na parehong mahuhuli sa mga CCTV at ng traffic enforcer na nakadeploy sa kalsada. Ayon kay Go, hindi inalis ang pisikal na panghuhuli ng mga enforcer kahit may NCAP lalo na't may ilang motorista ang napaulat na tinatakpan ang mga plaka nito para hindi mahuli sa CCTV. Gising! 13 minuto na po, 13 minutes makalipas ang 5 o'clock in the morning. Sa iba pang balita o sa kaugnay na balita, nagsampa na ng reklamo ang Metropolitan Manila Development Authority, MMDA, sa Land Transportation Office laban sa mahigit 50 motorista na nagtatakip plaka upang makatakas sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ayon kay LTO Executive Director Attorney Greg Pua, padadalhan ng show cause order. Akala ko tapos na yun. Akala ko hanggang election lang ito narinig. Daming show cause Oo nga, ayan o. Papadalhan daw po ng show cause order ang mga inirereklamong motorista at pagpapaliwanagin kung bakit hindi dapat managot sa batas. Ipinaaalala ng LTO na may criminal liability mga rider na nagtatakip ng plaka at maaaring makulong ng hanggang 2 taon alinsunod sa Motorcycle Crime Prevention Act. Gising! Mananatili pa rin ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o yung NCAP kahit ipinagpaliban ng rehabilitasyon ng EDSA. Iginiit ni Transportation Secretary Vince Dizon na hindi limitado sa EDSA ang NCAP at isa itong mas epektibong paraan ng pagpapatupad ng batas trapiko. Una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang buwang pagkaantala ng naturang proyekto upang pag-aralan kung may mas bagong teknolohiya na maaaring gamitin para mapabilis ang rehabilitasyon ng 23 kilometrong kalsada. Kung posibleng niya ito, target ng Pangulo na tapusin ang EDSA rebuild sa loob lamang ng 6 na buwan. Sa kabila nito, ang rehabilitasyon ng EDSA ay inaasahang magdudulot ng matinding trapiko at nakatakdang tumagal hanggang 2027.
Gising! Mula sa usaping NCAP, usaping MPAX naman tayo at HIV. Nako, dumadami ang kaso at maraming nababahala tungkol dito. Ibinunyag po ng Department of Health o DOH na 30% ng mga Pilipinong may monkeypox ang nagpositibo rin sa Human Immunodeficiency Virus o HIV. Sinabi ni Health Secretary Teodoro Ted Herbosa sa panayam ng DWIZ na nakapagtatala sila ng 15 kasong MPAX kada araw habang 69%, 69% naman ang patuloy pang vine-verify ng kagawaran upang maibsan ang pagkalat ng nasabing virus. Idinagdag pa ng kalihim na mas delikado ang HIV kumpara sa MPAX kaya't mahigpit nila itong binabantayan. 30% ng mga may MPAX positive din sa HIV. So, ang nangyari, nagkaroon kami ng tracer disease. Sa HIV namin, mas takot ako sa HIV kesa sa MPAX. We have 50 new cases a day. Recently, 12 years old dun sa Palawan, pakabata. Yun ang pinakabata nating kaso. So, kung sa usapan, mas delikado yung HIV kesa dun sa MPAX. Pinawi naman ni Health Secretary Herbosa ang pangamba ng publiko hinggil sa MPOX Clade 1B. But so far, last year, wala kaming nadidetect na Clade 1B. RITM natin ginagawa yan, yung mga testing niyan. So far, wala dapat ipangamba. Yung public health, pang public health emergency or walang lockdown. Merong naglalagay sa social media, magla-lockdown daw ko. Hindi totoo yun. O klaro baka binubuhay ninyo yung usapin ng mga ECQ, MCQ, kung ano-ano mga CQ, wala daw pong katotohanan yon. Yan po ang tinig ni Health Secretary Teodoro Ted Herbosa sa pareham ng DWIZ. Pino Gising! O yung mga clingy. Ayan! Lalo si Anton. Yan! Sobrang clingy ba? Sobra-sobra ba? Ayan babala po posibleng tamaan ng monkeypox ang mga mahihilig, Saan? yumakap Nakaw! at humalik. Agoy, ito ang binabala ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa gitna ng pagtaas ng kaso ng MPOX sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, inamin ng kalihim na hindi epektibo ang pagsusuot ng face mask kontra sa nasabing virus dahil hindi naman ito airborne. Ang MPOX sa isang viral illness na maaaring magdulot ng masakit na pantal sa balat, paglaki ng lymph nodes, lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng kalamnan, pananakit ng likod, at panghihina ng katawan. Parang mga 5 out of 7 ako. Nako! Wala lang yung pantal Pero yung pantal, sakit ng likod. Meron. Panghihina ng katawan. Yan! Ay, nako, matatanda ang nagpatupad. Signs of aging, ang aga naman. Matatanda ang nagpatupad ang ilang lugar sa bansa ng mandatory face mask bilang pag-iingat sa virus. Pakinggan natin si Secretary Ted Herbosa. Medyo sexually transmitted siya, no? Yung close and intimate contact. So kung yung katunggali mo ay merong mga butlig-butlig na mukhang MPOX, hindi na. Kung ikaw naman ay may sakit, merong butlig, manatili muna sa bahay hanggang gumaling lahat ito. Napakinggan nyo confirm po hindi ho airborne ang MPOX Nakukuha po yan sa kissing. Yan! At Ganon. Diyan nakukuha Diyan na ipapasa. Distance kumbaga. muna. Wag mo, wala mo lang kalabitan at yung random na labing-labing. party. Ayan, labing-labing. Yan. Yun man tawag nun, di ba? Labing-labing. Ayan. Tsaka yung momol. Ay, nako. Wala mo ng momol, Yan po ang tinig ni Health Secretary Teodoro Herbosa sa panayam ng DWIZ. Pino Gising! Usaping MPOX pa rin po tayo, may bakuna! May bakuna laban sa MPOX sa ating bansa. Ito ay ayon kay DOH spokesman Assistant Secretary Albert Domingo, kasabay ng pagsasabing ang mga bakunang ito ay hindi pa mabibili sa mga butika. Nasa mga DOH hospital anya ang mga bakuna laban sa MPOX at nakastandby ito para sa mga pasyenteng may malalang kaso ng nasabing sakit. Ang magandaan niya, sa ngayon ay walang malalang kaso ng MPOX na naitala sa bansa o ang Clade 1B ng MPOX. Ay kay Asik Domingo, hindi naman marami ang kaso na nasabing sakit at sa katunayan ay bumaba pa ang bilang nito kumpara sa mga nakalipas na buwan. Anya, nasa 50 kaso lamang ng MPOX ang nadedetect dito sa Pilipinas kada buwan.
Pinoy Gising! Sumampa na sa 10 ang kaso ng Mpox na naitala sa Davao Region simula April hanggang nitong May 31. Ayon kay DOH Regional Office 11 spokesperson Sofia Corazon Zafran, kabilang sa mga nai-record na kaso ng Mpox, ang 6 na pasyente sa Davao City nitong Abril. 4 naman ang kasalukuyang naka-isolate at sumasailalim sa masusing monitoring matapos na ma-expose sa mga nagpositibo sa virus. Ang nasabing mga pasyente anya ay nasuri ng mga espesyalista at nagpositibo sa Mpox virus. Patuloy naman ang contact tracing sa mga nakasalamuhan ng mga pasyente upang alamin kung may sintomas ang mga ito. Nakapagtala rin sa Davao de Oro ng 3 kaso ng Mpox, kabilang ang 2 pasyenteng na-recover o naka-recover na, habang ang isa ang patuloy na ginagamot. Samantala, muling pinaalalahanan ni Zafran ng publiko na panatilihin ang minimum health standards upang mapigilan ng pagkalat ng Mpox, tulad po ng physical distancing, pag-iwas sa intimate contact sa individual po na may sintomas, at ugaliin ang maayos na hygiene sa katawan. Pinoy Gising! Sa oras po na 22 minutos, 22 minutes makalipas ang 5 in the morning. Ito na ang ating Fact or Fake. Kaso ng food insecurity at malnutrition sa buong mundo lumala noong 2024. Ito ba'y fact or fake? Alamin sa report na ito. Mula pa noon, gutom ang isa sa mga krisis na kinakaharap ng iba't ibang bansa na hanggang ngayon ay tila wala pa ring solusyon. At batay sa mga ulat, mas tumaas ang bilang ng mga tao na nakaranas nito noong taong 2024, kung saan umabot na umano ito ng halos 300 milyon. Kaya patuloy nga bang lumalala ang estado ng global hunger sa panahong ito? Alamin mo na kung tama o mali. Kung totoo o hindi. Bawalang peke. DWIZ Fact or Fake. Sa aming pagsisiyasat, aming nabatid na ang balitang ito ay isang fact. Sa katunayan, kinumpirma mismo ng United Nations Food and Agriculture Organization na nagkaroon ng pagsirit o pumalo na sa 295 milyon katao ang nagdurusa sa acute hunger mula sa 53 bansa. Base sa datos ng UN, mas mataas ito ng 13.7 milyon kumpara noong 2023. Ang acute hunger ay karaniwang kombinasyon ng mga salik tulad ng kahirapan, problema sa ekonomiya at pabago-bagong panahon. Kung tutuusin, ang ilang populasyon sa mundo ay hindi lamang nakararanas ng acute hunger dahil kinumpirma rin ng International Organization na nakaranas ng famine o labis na kagutuman noong nakaraang taon ang ilang bahagi ng Sudan, habang naitala naman ng catastrophic level ng food insecurity sa Gaza Strip, South Sudan, Haiti at Mali. Dahil dito, ibinabala ng FAO Director General ang patuloy na paglala ng kaso ng acute food insecurity, lalo na sa mga liblib na lugar. At anya, kailangan ng mas paigtingin ng mga programa para rito dahil mas mabilis umanong kumalat ang gutom at malnutrisyon kaysa sa paggawa ng mga hakbang upang matugunan ito. Para sa Fact or Fake, ito si Ralph de la Cruz. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Huwag magpapaloko, huwag magpapagancho, huwag magpapaskam. Bawal! Bawal ang peke. DWIZ Fact or Fake. Pinoy Gising! At para sa unang ulo, Nino. Hindi ko alam. Ng showbiz, Okay. Jenica Garcia nagsalita na tungkol sa art card na tila na maalam na siya sa mundo. Abay, baka black and white yan malamang. Alamin natin ang detalye mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Ito na! Ayan na! Ang sarap pa ng hikap. Ayan na ang antok. Ay, ito na nga, nagsalita na nga itong si Jenica Garcia. Kaugnay po naman doon sa lumabas na art card ng parang memorial, ang tawag sa gano'n, announcement. Parang obituary, gano'n. Parang obituary. Oo, na inilabas lang ng ito po naman ay maging Reyna Imperatriz. Ay, pakita na natin yan. Oo. Na maging ito pa ay kinuha nga Reyna Imperatriz doon sa Turo, Hanga, Bukawi, Bulacan.
Bulacan. Ayan. Ay, dito sa... Marami kasi ang nagulat mga kaibigan at marami nga natakot dahil sa akala nila, ito po naman ay namaalam na si Jenica Garcia. Pero ito pala ay kinuha na isang chapel doon para sa lang grand sagalahan. Ayan, at ayon dito sa kanya inilabas na short video, sinabi niya na maraming salamat sa concert, pero sabi niya ganoon, buhay pa po ako. Kasi nga naman yung layout. Di ba? Oo. Marami na nabibiktima sa mga ganyang layout, no? Ang kulang na Tapos lang pag hindi dyan. mo binasa, Oo. talaga, Correct. ay mapanlin lang. Ang kulang na lang dyan, gawing black and white yung picture. Yes, oo. Correct. Tapos may yun, no, may simbahan. Ayan, no? Kung May sa- mga figures parang, tayo sa santo, parang si kung Mama sa, Mary sa kung saan itaas, ilalagak, ano, mga Oo. ganon. Ayan, no? At sana kalawin pa, in saving grace. Kasi yun yung, ano In yung series. saving grace. Yan yung series niya, yung saving grace. eh. Ayun ba yun? Oo. Okay. Kaya May tama ka. Ay, tumama ka! Saving grace. Yung pala yun. At kaugnay nito mga kaibigan, nanawagan din po ito siya o nakiusap siya sa publiko na wag na pong i-bash o pagalitan ang nag-edit po naman ng nasabing art card dahil ayon sa kanya, sumusunod lang naman daw ito. Sabi gano'n sa utos ng nasa itaas. Sabi niya gano'n. Kaya wag na raw, hayaan na lamang daw. At sabi niya, mabuti nga napasaya ko kayo. Sabi niya gano'n. Nakukutakot to. Nakatakot. Oo. Shock ka muna eh. Shock. Oo, si Melay Cantiveros nga nagkomento, natakot daw siya. Ang sagot niya kay Melay, saka pa. Nakaka-shock kasi naman. Nakaka-shock talaga. Oo, kasi actually marami na nagiganyan, ano? Si Aisa Sigera. Di ba? Martin Yebe, Gary Valenciano. Ayan, kay Yun, Gary si B. Gary marami, Valenciano. oo. Syempre kasi, alam naman natin na na may comorbidity na si Gary. Kaya marami Kaya talagang masashock ka natakot. din talaga. Oo, talagang marami natakot nang lumabas yung isyong yun, yung na yung art card na yun, na yun pala ay para sa kanyang concert. Ganon din naman si Aisa Sigera. Concert niya rin yun sa Music Museum, di ba? kaya ito, hindi ko maintindihan itong mga mga artist na to mga Sobrang creative. Siguro iba yung nasa ano nila. Maybe because gusto nilang pag-usapan. Pwede din. diba? May point For its virality. Yes, oo. For promotion. Kaya ito tiyan mo ito kay Jenica, di ba? O di lalong lumuta, naging matunog yung chapel tuloy diyan sa may Turo Hangga Bukawi, Bulacan. Ayan. Alright, so yan na muna aking balitang showbiz at balik na sa inyo dalawa. Salamat, Tom. Thank you. Ariga Tara, thanks. Yung maganda din. Ariga thanks. Siya. Kakain muna kami. Kakain muna kami. Bye. Hindi, mag-break lang tayo saglit. Philippine Standard Time. Hi! Pinoy! Gising na! Hi! Bangon na po kayo! 28 minutos na makalipas ang alas 5 ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Isingin ang mga dugo kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Ay, ang sarap! Ang talap-talap! Oo, may yema. Hindi ko pinapa... Ang sarap. Ang talap, di ba? Ay, yema ba yan? Kala ko peanut butter. Yema. Ay, yema. Oh. Bago tayo diabetes. Yung sa akin kasi hindi pa ubos dito. Sa oras po na Parang hindi nagtatrabaho. Parang, ginagawa nitong tatlong to sa umaga. Sa oras po na 33 minuto, makalipas ang 5 in the morning. Yahoy! Tanggap na tayo ng sunod-sunod na mga report. Mga sasakyang mahuhuli dahil sa takip plaka. Ita-turn over sa LTO para matukoy kung may iba pang itong mga violations. Report mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Ito turn over ng MMDA sa Land Transportation Office o LTO ang mga sasakyang nahuli ng mga traffic enforcers nito dahil sa takip plaka. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Gabriel Go MMDA Traffic Enforcement Group Strike Force na ito ang napagkasunduan nila ng LTO sa ikinasang pulong ngayong araw. Layunin nito na ma-verify din ang records ng LTO kung may iba pang paglabag na nasangkot ang sasakyan at driver nito upang may dagdag sa anumang kasong posibleng maisampa laban dito. Ayon kay Go, ang pagkakahuli sa takiplaka ay may katumbas na 5,000 pisong multa. Hindi pa kasama rito ang makikitang paglabag galing sa LTO.
Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pang patrol report. Eto na nga! Ayan Wala na nga. nang mga kapigil! Tuloy-tuloy na! Barangay at SK elections sa Disyembre! Push na push na! May coverage na naman! Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi na ipagpapaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan election sa Disyembre ng taong kasalukuyan. Ito ayon kay Senate President Chis Escudero ang napag-usapan sa ginanap na LEDAC meeting o Legislative Executive Development Advisory Council meeting na ginanap sa Malacanang noong nakalipas na linggo. Inihag ito ni Escudero sa harap ni incoming Naga City Mayor Lenny Robredo na nag-courtesy call sa Senado kasama ang Liga ng mga Barangay sa Naga. Ayon kay Escudero, napagkasundoan sa LEDAC na huwag nang ipagpaliban, sa halip ay ituloy na ang barangay at SK election ngayong taon at magpapasa na lang ang Kongreso ng batas na magpapahaba ng kanilang termino. Sa panukalang batas sa Senado, gagawing 4 na taon ang termino para sa barangay at SK official at habang sa Kamara de Representantes ay may panukala namang gawing 6 na taon ang termino ng barangay at SK official. Ayon kay Escudero, layunin ang pagsasagawa ngayong taon ng barangay at SK elections at pagpapalawig ng kanilang termino na wag nang masabay ang susunod na barangay at SK elections sa national at local elections. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ay, ang sarap talaga! Isa pang patrol report! Pamahalaan nagbabala ng patong-patong na parusa laban sa mga PUV drivers na manghihiya at maniningil ng doble sa mga plus size na pasahero. Mga drivers at mga operator, makinig maigi ha. Ano bang problema nyo sa plus size? Ayan na nga. Ano nga ba? Alamin natin. Nagbabalik. Ano ba? Oh, mag-report. Relax. Nagbabalik. Patrol 13, Gilbert Perdes. Patong-patong na parusa ang maaaring harapin ng mga driver ng public utility vehicles o PUV na manghihiya at tatangging magsakay o maniningil ng dobleng pamasahe sa mga pasahерong plus size o malaki ang timbang. Itong babala ng LTFRB o Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa mga PUV driver kasunod ng ulat na isang jeepney driver sa lungsod ng Quezon ang pinagbayad ng doble ang isang plus size na pasahero kahit nagpakita ito ng PWID. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni LTFRB spokesperson Attorney Ariel Inton na may parusang 5,000 piso para sa first offense ang mga driver na lalabag at kapag natuloy na umabuso o patuloy na umabuso ay maaring tanggalan ng prangkisa ang PUV at suspendihin o bawiin ang lisensya naman ng driver. Maaari rin niyang maharap sa mga kasong kriminal ang mga driver kapag naghain ng hiwalay na reklamo ang pasaherong biktima. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa impilang may totong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Huwag nyo nang ibalik yung mga lisensya niya. Yan! Ha? Ano ngayon kung mataba, marami kami pambili pagkain. Partner, ang sabi ni Papa Wenero, hindi ka daw mataba. Sexy at cute lang. Ayan. Dahil dyan, dagdagan natin ang pandesal mo. Lagyan natin ng palaman. Yan, ng yema. Ayan, samantala sa kanina yung mga nagtatakip ng plaka. Humanda kayo dahil ipapatawag na kayo ng LTO. Paano sila mapapatawag? Hello? Wala kang plaka. Ganun daw. Hello? Ayan, alamin natin kung paano sila mapapatawag sa LTO mula kay Patrol 45, Raul Esperas. 50 motorista ang bibigyan ng show cause order ng Land Transportation Office matapos itong report ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa Land Transportation Office. Sangayon kay Attorney Greg Pua, ang Executive Director ng Land Transportation Office, ang mga plaka na nakita at nakunan na tinakpan
ng iba't ibang mga motorista. Karamihan dito ay mga motor ay susulatan ng Land Transportation Office at sangayon sa motorcycle law ay maaari itong pagbayarin ng penalty na 5,000 piso hanggang 10,000 piso. Ipinagbabawal sa ating batas ang itamper o baguhin ang itsura ng plaka at ito ay maaring isomon o padalahan ng show cause order ang nagmamay-ari ng sasakyan, gayon din ang nagmamanehong driver sa mga tinakpan na plaka. Paliwanag ni Attorney Pua na kung sakaling nagpaplano ang sinumang individual na makatakas sa NCAP ay ito ay pinagbabawal sa ating batas. Raul Esperas, Patrol 45, magbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Impilang Metodo Lakas, DWIC. Pinoy Gising! Hoy, meron pa pong isang report! Ilang grupo ng impeachment complainant magsasagawa ng kilos protesta para kalampagin ng Senado. Hinggil daw po sa paulit-ulit na pagkaantala ng proseso. Alamin natin report mula kay Patrol 5, Aya Yupanco. Magsasagawa ng kilos protesta ang ilang grupo para kalampagin ng Senado hinggil sa paulit-ulit na pagkakaantala sa proseso ng impeachment case laban kay VP Sara Duterte. Magtitipon-tipon ang mga impeachment complainant mamayang alas 9 ng umaga sa harap ng Senate office. Kasabay ng gagawing press conference sa House of Representatives alas 11 ng tanghali. Ayon kay Renato Reyes Jr., Bayan President, malinaw na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos ang nananatiling malaking balakid sa pag-usad ng impeachment ni VP Sara dahil sa paulit-ulit nitong pagpapahayag ng pagtutol sa naturang kaso. Naniniwala si Reyes na isasantabi ng ruling elite ang demands ng publiko sa accountability para sa kanilang political survival at ang pag-iwas sa usaping impeachment ng Vice President ay pabor sa rehimeng Marcos. Ito anya ay isang paraan ng pag-iwas ng pamilyang Marcos sa anumang political conflict at sa namumuong galit ng publiko sa katiwalian sa gobyerno. At sa batang number 5, ayaw pa ang komparasyon pero metodo ng lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Tawag naman tayo ng Metro Patrol. Ayan, ulam tips. Ayan, sa anong oras na ba? 5:42 in the morning sa mga nakapamalengke na at magluluto na. Ito baka may makuha kayong, mapulot kayong ilang ulam tips. Mula sa aming USEC. Oo, galing ito sa Malabon Central Market at Karuhatan Public Market sa Valenzuela City. Ano ba yung mga tips mo na yan? Mama Beth Samson. Yes, yung iba may pambili, hindi alam ko anong bibiling ulam. Ito baka katipid kayo, sundin nyo lang yung sinasabihin ko sa inyo. Sa ulam tips, pwede kayong magginataang sitaw, 35 lang kada tala at kalabasa. Lagyan nyo ng alamang o isang tumpok na hipon sa halagang 70 pesos. Ginisang repolyo with egg, tokwa and kangkong in oyster sauce. Sa isda naman, pwede kayo magsarsyadong galunggong sa iba't ibang isda. Ginatang isda, tilapia, tambakol, tamige o kahit ano. Bangos steak in white onions. Itong bangos pwede nyo gawin bistek style. Lagyan nyo ng puting sibuyas. Pakso na bangos, pinangat na isda, bangos with tausi. Sa baboy at manok naman, kahit medyo mahal, tipid-tipid na lang ng konti, pininyahang manok, chicken kinamatisan, sweet and sour chicken or pork recipe, chicken pork bistek in white onions, chicken adobo sa gata, chicken caldereta or afritada, sinigang o nilagang baboy, tinulang manok at putserong baboy. Yan para sa ulam tips sa pinagising Metro Patrol Bet Samson ng DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama at syempre, nagluluto pa rin tayo ng tama. Pinoy
Gising! Ang sasarap talaga ng pagkain sa oras na ito. Salamat sa iyong mga ulam tips, Mama Beth Samson. Bago tayo rumonda sa probinsya, meron tayong hahabol na IZ Report. Mga mambabatas na bigong manalo sa 2025 elections, kinilala ng leader ng Kamara. Report mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Matapos ang 2025 midterm elections, hinikayat ni House Speaker Martin Romualdez ang mga kapwa mambabatas na magbalik trabaho at aksyonan ang mga nalalabing panukalang batas sa ilalim ng 90th Congress. Ginawa ang pahayag kasabay ng muling pagbubukas ng sesyon sa Kamara. Matapos ang 4 na buwang reses para bigyang daan ang halalan sa kanyang talumpati sa plenaryo, kinalman ni Speaker Romualdez ang ilan nilang mga kasamahan na bigong makausad sa naganap na eleksyon. Kinilala rin ng liderato ng Kamara ang papel ng mga ito dahil bahagi sila sa mga accomplishment ng malawakang kapulungan ngayong 90th Congress. Samantala, sa pagbabalik ng sesyon, uunahin ng Kamara ang pagtalakay at pagpasa sa mga natitirang panukalang batas bago magsinidya adjournment ang 90th Congress sa susunod na linggo. Ito si Patrol 30. Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Habol lang natin Go. si Randy Sentisas, good morning, at kay Jess Broza, sino to? Pansit Canton, sweet and spicy. Ba't ba ganun pangalan nun? Ingat. Oo, nga. Manda ka saan mamaya, Jessie. Uy, Jessie, mag-sorry ka daw. Ay, wala. Standby muna sa ating mga Ronda Provincia Reporters, Philippine Standard Time. Hi! Hoy ka rin! Pinoy! Gising Hoy ka na! Hoy ka talaga! 46 minutes, 14 na minuto bago mag-6 in the morning, magbabalik ang Pinoy Gising! Pinoy! Gising! 11.5 minuto na lamang po bago mag-6 in the morning. Tanggap tayo ng report mula sa Metro Patrol. Mamamayan ng Angat Bulacan nagrally sa harapan ng Regional Trial Court kasabay ng paghahain po ng motion for reconsideration ng abogado ng natalong kandidato. Alamin natin ang report mula kay Kuyang Louie Angeles. Kuyang Louie, good morning. Good morning. Nagpagawa ng protesta ang mga suporta ni Engineer Lamberto De Leon ng Batangas sa harap ng Bulacan Regional Trial Court kahapon hinggil sa pagkakadismiss ng election protest na hinain ng kampo ni De Leon kamakailan. Kuya ni De Leon ang mabilis na pagkababasura ng nasabing protesta. Sila ay hindi titigil hanggang sa maipakita ng ilang mga mamamayan ng Angateño para ipaglaban ang kanilang boto dahil malaki ang mawawala sa Angat kung magpatuloy ang ganitong bayaan tuwing may halalan. Mula rito sa Bulacan, ito sa Metro Patrol, Louie Angeles, sa Imperial Bulacan, dito sa balita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Samantala, number 2 top most wanted person sa Valenzuela, nasa kote sa Barangay Genti de Leon. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Sa pinaigting na kampanya ng Valenzuela Police laban sa kriminalidad, nasa kote sa manhunt operation ng number 2 top most wanted person sa station level na akusado sa kasong panggagahasa. Ayon kay Police Colonel Relly Arnedo, nadakip sa follow-up operation ng operatiba ng warrants at subpoena sa tulong ng intelligence section ang wanted na nakilalang si alias Jeric, 22 taong gulang, na aresto ito sa Barangay Genti de Leon sa lungsod ng Valenzuela. Ang wanted na ito'y akusado sa kasong statutory rape sa sala ni Judge Mateo Altarejos ng Family Court Branch 16, kasong paglabag sa Republic Act 11648 na may petsang May 23, 2025. Hindi na nakapalag ang akusado ng arestuin at posasan ng mga pulis Valenzuela. Batay sa dokumentong hawak ng pulis, walang inilaang piyansa ang korte sa kasong rape ni alias Jeric.
Metro Patrol Danny Cruz nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilikod ng tama. Gising! Siyam na minuto na lamang po bago mag 6 in the morning. Sa iba pang balita, hinimok ng Department of Health o DOH ang publiko na i-fact check. I-fact check po ang mga impormasyong kumakalat online kaugnay sa sakit na Mpox. Kasunod ito ng mga kumakalat sa social media hinggil sa sinasabing hawaan dahil sa nasabing sakit at pagpapatupad umano ng lockdown sa bansa. Naglabas na ng pahayag dito ang DOH at nakausap na nga namin. Nakausap na rather ng himpilan ng DOH kahapon. Hinikayat ni spokesman Albert Domingo ang mga Pilipino na huwag mag-click sa internet. Basahin ang mga nilalaman ng mga artikulo at huwag lamang bumase sa mga headline. Nakikipag-ugnayan na anya sila sa mga social media platforms at mga kinaukulang ahensya tulad ng Department of Information and Communications Technology upang matukoy at mabura ang mga misleading posts hinggil sa Mpox. Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. Lalaki patay sa pamamaril sa Lipa City sa May, Batangas. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Dead on the spot, isang 38 anyos na lalaki ng pagbabarilin ng hindi pa nakilalang suspect. Dakong ika-6 kagabi sa Purok 3, Barangay Pang-aw, Lipa City, Batangas. Kinilala ng Lipa City Police Station ng biktima si Alice Arnold, isang tricycle driver at residente na nabanggit na barangay. Ayon sa investigasyon, minamaneho ng biktima kanyang tricycle patungong lungsod nang humarang ang suspect at sinusubog itong pinaputukan. Sinaan ng bala sa unang biktima na siya itong ikinamatay agad. Iniimbestigan pa ng Lipa City Police Station na naturang insidente. Arman Cambe mula Calabarzon, nag-uulat pa simpilan ni Todo Lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Mula Norte, panik tayo mula pala Calabarzon, panik tayo ng Norte. Wanted sa kasong panggagahasa, arestado sa Nueva Ecija na Tubong, Cagayan. Report mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Otoridad ang isang individual na wanted sa kasong panggagahasa sa bayan ng Rizal, Nueva Ecija. Kinilala ang wanted person na si Aka Tantan, 40 years old, at Tubong, Cagayan. Isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng isang alias warrant of arrest na inisyo noong December 26, 2024 na walang inukwentang piyansa. Ang operasyon ay pinangunahan ng Calayan Police Station sa pamumuno ni Police Captain Jesse Alonso, Hepe, katuwang ang Rizal Police Station ng Nueva Ecija. Ginala ang narestong suspect sa Rizal Police Station sa Nueva Ecija para sa kukulang dokumentasyon bago tuluyang i-turn over sa korte na naglabas ng warrant. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Samantala, naghahanda ang Philippine National Police o PNP para sa Bangsamoro Autonomous Region in Masde, Mindanao o BARM parliamentary elections. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, tulad ng nakaraang halalan ay titiraking nilang mapayapa, walang failure of elections at mataas ang voters turnout sa BARM elections. Nabatid na iniurong ng Commission on Elections o COMELEC ang petsa ng Bangsamoro o BARM sa Oktubre 13 sa kasalukuyang taon sa halip na isabay ito sa 2025 midterm elections noong May 12. Gising! Sa oras natin na 5 minuto bago mag 6 in the morning, ayan po PBA, aprobado ang gagawing trade ng TNT at Converge. Narito ang Sports News Live mula kay Ian Articona. Ian! Good morning, Daryl at Maine. Narito na ang aking morning sports sa'yo, update. Ian! Good morning! Go! Inanunsyo ng PBA na inaproba na nito ang gagawing trade ng Token Text, Tropang 5G at Converge Fiber Xers. Ito ay matapos ang one-on-one swap na napagkasundoan ng dalawang koponan. Dahil dito, lilipat na sa Tropang 5G si Jordan Heading na siyang magiging kapalit ni Mike Williams na makukuha ng Fiber Xers. At yan muna ang aking sports update. Ako si Ian Articona, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Gising! Nako, nakatulog si Anton. Ha?
Wala nakatulog. Hindi niya nakausap ang Bebe Loves niya. Ay, oo nga, hindi umabot. Oo, di umabot kay Bebe Si Loves Artico niya. na. Si Artico na. Introan mo na nga to. Samantala sa ating showbiz, Ivana Alawi, walang pakialam, Keber, sa isyong kabit siya ng Ayun na. isang congressman. Alamin natin ang detalye nga mula kay Flying A, Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pino, gising, showbiz, spotted. Ay, ito na! Hindi ko umabot sa iyong Bebe Loves. Ay, oo nga, nakalimutan ko. Ay, oy, nag-lipstick. Sayang naman, nag-lipstick siya. Ano yan? Lipstick, lip tint yan. Kahit na! Na naging lip serum. Parang landi ko ngayong araw Ang na to, landi. no? Ay, gano'n. Inihanda ko talaga to kay Ian Artico na. Wala nga. Kasi di mo inabutan. Nagmamadali ata. Ipapakita ko na sa kanya ang aking lips na kissable. Ay, bawal yan Bawal maghalik-halik ngayon. Empax. Ay, Empax nga pala. Bawal din yakapin. Aba yan, lahat na ng bawal. Masarap ang bawal. Sa bagay. Ay, ito na, sa aking balitang showbiz nga. Ang ganda ng lips ko na. Sige, Kanino push ba mo yan? Ha? Kanino yung lip tint na yan? Kay Jessie. Si Jessie na nanonood at nagmo-monitor ngayon. Si Jessie na wala Sige. na oras. Ay, ito na nga, Unbothered Queen. Ito ngayon ang tawag dito kay Ivana Alawi matapos na wala itong pakialam dito sa issue ikinakabit sa kanya na di umano ay kabit siya nitong si Congressman Albi Benitez. Sa kanyang Instagram account, nag-post po itong si Ivana ng video. Ayan. Video kung saan makikita nasa loob siya ng isang sasakyan o ng kanyang kotse, nakasalamin siya at nakangiti. Ayan. Oo. At wala siyang caption na inilagay kahit anumang caption na nagpapaliwanag kung anong meron doon at nakangiti siya. Sa isa pang video na inilagay niya, sa isa pang post niya mga kaibigan, ay makikita naman ito si Ivana Alawi sa mga pinagsama sa collage ng kanyang mga pictures and videos at nilagyan niya ito ng song na Paparazzi ni Lady Gaga. Paparazzi. Ayan, oo. Ayon dito kay Ivana mga kaibigan, dito nga ayon sa mga nakakita dito sa ipinost na ito na 2 beses itong si Ivana, ay wala nga itong pakalam o unbothered ito dito sa isyong ikinakabit sa kanya matapos na masangkot o isangkot ang kanyang pangalan ng misis po naman ni Congressman Albi Benitez na si Dominic Nikki Benitez. Ayan. Ba't ka tumatawa? Ang witty kasi yung wordings yung issue niya kabit, tas ikinakabit na issue. Tama ang naman. cute. Kailangan mapagtahi-tahi. Ganun talaga. Unbothered ang si Ivana Alawi sa pagiging sa ikinakabit na Sa kanyang issue. issue na siya ay kabit. Uy, nakamonitor na si Ian sa'yo. Hindi pa nagko-comment sa lips. Bawal yan. Ay, 5:59 na pala. Ayan. Sige na. Yan, so maraming natutuwa dito kay Ivana dahil wala nga itong pakialam doon sa issue. Sa ang ibig sabihin, actually itinanggi na rin naman ito ni Ivana at saka ni Congressman Albi Benitez mga kaibigan na wala silang relasyon. Bukas po ang aming panig Sa mga taong nabanggit. At yan ang maraming balitan showbiz. Balik na sa Di inyo ako dalawa. naniniwala. Salamat doon. Kailangan may comment. Ayun, nagmamadali na. Ito na po ang ating patama. Oo, mag-alarm na. Ayun na. Unti-unti man ang pag-abot. Basta tuloy-tuloy. Darating ka rin sa dulo. Pag di ka nakarating sa dulo, patay ka. Ayan na! At yan na po ang pinagising sa DWI sa Aliw Channel 23. Kami nyo nakasama. Dahil Justin. Main Barreto. Flying A, Anton. Nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Susunod na, Pasada Balita kasama sina Johnny Banyes at Drew Nasino. 6 o'clock na. Good morning. Ingat. Bye. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy gising! Bango na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan?
Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Monday to Friday, 4 a.m.